Hi guys, welcome back to my channel, and this is another video with me. And for today's video, for tonight, for everyday, or anuman, kasi madaling araw na po, kung anumang araw na to, kung anumang oras mo ito pinapanood. So for right now, or for so today gagawa tayo ng video, and it's all about my makeup look today. And if you're very interested kung ano yung mga ginamit kong makeup na sobrang affordable lang, just keep on watching and never forget to like and subscribe to my channel kung gusto mo pang makita ang fest na ito. So, ayun. Thank you for so much na. So, just keep on watching. So guys, the first time na gagawin natin is mag-apply ng base sa mukha natin, which is yung BB cream na tayo. Hindi ako gumagamit ng mga primer or anything. So, ayun. Ang gagamitin natin is yung favorite ko na BB cream, yung BB Holic na everyday BB cream. So, ito siya. And kung may makalimutan ako guys, i-comment ko na lang below or lalagay ko sa description box yung mga makeup na gagamitin ko. So, let's proceed sa ating eyeshadow look. Eyeshadow makeup. So, let's proceed sa ating eyeshadow makeup. And, ang gagamitin natin is walang kamatayang Fashion 21 color set. Alam nyo guys, hindi ako nagpapabili ng panibagong set ng eyeshadow. Kasi, masasayang yung ano nito, yung worth nito. Kasi, di ba kapag mayroon ng panibago, hindi mo na may bibigay yung lahat ng attention mo sa isa. So, sa lahat ng bagay, dapat nag-focus ka lang sa isa. Kasi, kung marami kang pagbibigyan ng attention, hindi maganda. Masasayang lang sila. So, masasayang lang to kung, di ba, bibili ko ng panibagong set ng eyeshadow. So, inaantay ko na lang muna maubos yung mga favorite kong color dito. Kasi yung mga ganitong color naman, for sure naman na hindi talaga ito magagamit everyday. If ever na lang lagi ako nagpa-pageant, no? So, ayan. Ito ang gagamitin nating makeup. And ituturo ko sa inyo kung ano yung mga shade na ginagamit ko. And ako kasi guys, yung mata ko, hindi ako chinita, pero malaki yung mata ko. And every day, or every morning, or every time talaga namamagay yung mga talukap ko. Hindi ko alam kung bakit, no, parang to the point na kapag walang eyeshadow, ang pangit ng tingin ko sa sarili ko. Parang may kulang, or parang may mali. So, hindi ko alam kung feeling ko lang yun, pero yun yung talaga nararamdaman ko. And then, nung na-discover ko ang pagka-eyeshadow, syempre hindi ako agad magaling. Dumaan muna ako sa mga point na hindi pantay yung eyeshadow ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung color na dapat. Hindi ko alam kung saan ako babagay. I mean, yung color, hindi ko alam saan babagay na color. So, yun, natutunan ko na dapat light color muna, then dark color, or medyo dark color lang. Gets nyo yun? So, ganun. Natutunan ko na yun. And then, the second one is yung paglalagay ng mga eyeshadow sa crease area natin or sa gilid ng mata natin. So, hindi siya madali sa umpisa, pero once you already love how to put eyeshadow, talaga ma-appreciate mo yun. Lalo sa kilay ko, hindi maganda hindi perfect yung kilay ko guys. Before, dumaan ako sa part na sobrang nipis ng kilay ko, sobrang kapal. kaya kalahati lang, ang pangit ng korte, parang demonyo, and everything. So, lahat pinagdaanan ko yan. And minsan yung ibang tao sinasabi na ang kapal ng kilay mo te, o kaya hindi pantay kilay mo te, or ang pangit ng kilay mo te. So, before, hindi ako nakikinig, or sabi ko, titignan ko, okay lang naman na, ganyan, normal lang naman na. Pero kapag binalik ka mo na sa picture, or kaya, pagkalipas ng ilang araw, makikita mo na, hala, ang pangit ko nga, ganito, ganyan. So, minsan, importante din yung nakikita ng ibang tao, nakikinig tayo, or minsan, parang kinukuha natin siya as a note para sa sarili natin. Kasi minsan, may mga bagay na maganda para sa atin, pero hindi talaga. Siyempre, alam niyo yun. Yun lang naman yung mga experience ko na gusto kong yun lang yung mga gusto kong i-share sa inyo na experience ko na sana maiwasan nyo. So, ayan, nalagyan na natin yung buong eyelids natin. Ang susunod naman natin is kukuha tayo ng medyo dark color na medyo malapit na color dun sa nilagay natin. Medyo dark color na orange. Gabing-gabi na, may tambuto pa rin. So, ayan. Lalagay lang natin dito guys sa gilid ng ating mga mata. So, tapos na tayo sa eyeshadow natin and
alisin na natin yung mga binake nating powder. Sunod na gagawin natin is contour para hindi naman magmukhang flat yung makeup natin. So guys, make sure na pag sobrang foundation ang nalagay mo or kaya sobrang powder, kailangan natin siya i-balance using contour para naman, diba, hindi magmukhang flat. The next one, lalagyan naman natin ng line or color yung under eye natin. So, dito sa waterline, lalagyan natin siya. Yung gagamitin ko lang yung curl line ko na pangkilay, yung brow liner. So, dito lang tayo maglalagay, friends. Yung iba, pwede rin eyeshadow, pero ito yung trip ko gamitin. So, ganyan. Huwag nyo i-full dito. So, the next one is blush on. Gagamitin ko yung Vice Cosmetic in the shade Aura Blush. So, favorite ko yung mga color na parang orange, brown, red. Gets niyo yun? Na color na yun. Ganitong color. So, favorite ko talaga yung mga ganyang color. And also, yung blush on na tomato sa curl line. Sobrang favorite ko yun. So, ito or yun lang yung ginagamit ko everyday. So, the next one ang gagamitin natin is highlighter from Aura Glow and Vice Cosmetic again. So, ito siya. Lagay lang tayo dito sa ating nose. Yan. Dito. Dito. And the last one is mag-a-apply tayo ng liquid lipstick. Hindi ko alam kung magli-lip tint na lang ako or itong liquid lipstick from Curline. So this is one of my favorite liquid lipstick from Curline. And as you can see, diba, sobrang affordable lang ng mga makeup ko. Talagang nasa sa'yo lang yan kung paano magiging kakaiba yung itsura mo. And etong mga makeup na ginagamit, lahat ng makeup na ginagamit ko is sobrang subok ko na to the point na wala siyang bad effect sa skin ko. Hindi ako nagkaka-pimple, hindi ako nagkaka-rashes, and it's good kasi even it's very affordable, sobrang worth it niya para sa akin. So, hindi ko lang sure kung yung lahat ng nagiging effective sa akin is magiging effective din sa inyo. So, kapag naman sobrang dry, pag sobrang dry naman ang lips ko, ang sikreto ko naman dyan is ito, yung Himalaya ko na ayan, itong Himalaya ko na lip balm. So, under or less than 100 pesos lang to. And ito muna, then after a while, mag-apply na ako ng liquid lipstick or lip tint para hindi siya mag-dry. So, hindi gamitin natin yung in the shade Normcore. Pag hindi maganda, mag-lip tint tayo. So guys, that's all for this video. I hope na nagustuhan nyo yung makeup look na to. And this is not the perfect makeup look na makikita nyo. Pero ito yung kaya ko or nakayanan ko na makeup look na gusto kong i-share sa inyo. So sa mga interested and sa mga nag-wonder kung ano yung mga gamit kong makeup, ayun na po lahat yun. So, thank you for watching this video. I hope na na-entertain ka and also at the same time, inaitulong ako sa inyo, sa'yo. And don't forget to like and subscribe sa akin channel if you want to see more videos of me. Thank you for watching and ingat. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. Bye!